Okay, so last time na-introhan natin yung flexural members. Okay, sabi natin ito yung siguro sabihin natin pinakamahirap in a way. Pero madali lang siya eh. Mahirap yung formula. Okay, pero yung procedure madali lang. Okay? Ayan, so kailangan mo lang maintindihan kung anong nangyayari. And sabi natin, okay, so dito na tayo sa part na to na I think dito. Kaya ang idea dito is that sabi meron ka raw simply supported beam, tapos kapag niloadan mo siya, syempre tataas yung moments, di ba? Tapos pag tinaasan mo ng tinaasan yung moments, tataas yung mga part na nai-stress. Okay, nadating yung point na mangyari, mag-yield siya doon sa, di ba, ito stress lang, mas mababa sa FY yung stress, tapos dito mag-equal sa FY yung extreme fibers, tapos pag nilakasan mo pa lalo, ang mangyari, mag-yield na hindi lang yung extreme fibers. So pati yung flange, yung buong flange, pati yung part ng web mag-yield na. Tapos pag nilakasan mo palalo, di ba ang mangyari, mag-yield na yung buong section. Okay, yung basically summary nito. Okay, sabi dito, B, nagkaka-yield lang. C, nag-yield na hanggang sa web. Letter D, nag-yield na yung lahat. Okay, when stage D has been reached, okay, any further increase in the load will cause collapse. Okay, since all the elements of the cross-section will have reached the yield plateau of the stress strain curve and unrestricted plastic flow will occur. Okay, so ngayon, anong mangyayari kapag ka nag-yield na daw yung buong section? Okay, sabi, magkakaroon daw tayo ng tinatawag natin na plastic hinge. Okay, ano yung plastic hinge? Ang plastic hinge ay hinge. Alam mo naman yung hinge, di ba? Yung pin connection. Okay, nagkakaroon ka ng pin connection doon sa gitna ng beam mo. Okay, dahil nawawalan siya ng capacity na mag-resist ng movement. Bakit? Kasi ang nangyari doon, yield na nga eh. 'Di ba ano nangyari kapag nag-yield? Bumibigay na siya. So pag bumigay na, nagkakaroon ng mga very large deformation. So imbis na mag-resist pa siya, 'di ba? Magre-resist pa siya ng mga forces, kumbaga kukontrahin niya, ang ginagawa niya, bumibigay na lang siya, nagde-deform na lang siya na sobra, 'di ba? So, nangyari, yung dating buo mong member, di ba, napuputol na siya ngayon dito. Okay? Hindi siya napuputol na nagaganon, di ba? Kaya nga siya hinge, di ba? Hinge, bakit? Kasi hindi mo pa naman siya nahihila eh. Hindi naman siya putol eh. Di ba? Ang nangyari lang, nababali siya doon sa part na yon. Kung nababali siya doon, di ba, ibig sabihin, wala siyang resistance to moment, di ba? Ang tawag doon ay hinge. No? Yung sinasabi natin dito, yung plastic hinge. Tapos, kung search natin dito yung yung plastic hinge, plastic hinge, figure. And so, yung actual figure, and so, search natin, i-picture dito eh. Ayun, ay, lang. Para ma-imagine mo lang. Okay, so meron ditong figure, ito to. Okay. Ay, shit. Ano? Ito yung itsura ng plastic hinge, no? Ang nangyari, napuputol siya doon sa gitna. I mean, hindi naman putol, no? Pero ang nangyari, bumibigay siya. Para siyang yung barbecue stick pagka pinilit mong i-bend. No, yun yung tawag natin sa mode of failure ay nagko-collapse siya, no? Because of the formation of the plastic hinge. Okay? And so, ayan. A plastic hinge is said to have formed at the center of the beam, and this hinge along with the actual hinges at the ends of the beams constitute to an unstable mechanism. No? Kapag ka nagkaroon ka ng hinge dito sa gitna, di ba, nagiging unstable siya kasi nga, di ba, kapag ka tinignan mo yan, di ba, unstable na yan. Kasi mangyari, pag ito, naging hinge dito, di ba, hinge tapos dito roller, di ba, ano nangyari? Ano eh, parang atras na to eh, di ba, parang may hila siya. Na-imagine naman siguro yung failure, di ba? And straight, tapos biglang gaganon. Diba? So, unstable siya. Magko-collapse na siya. Okay? And so, during plastic collapse, the mechanism motion will be as shown on the right. No, yung nakalagay dito. Okay, structural analysis based on the consideration of collapse mechanisms is called the plastic analysis. No, the plastic moment capacity, which the moment required to form the plastic hinge, can easily be computed from a consideration of the corresponding stress distribution. Okay, sabi natin, nagkakaroon ng plastic hinge pag maabot mo na yung point na yung buong section mo ay nag-yield na. Okay, kung makikita mo dyan, syempre, pantay-pantay yan. Bakit? Kasi yung stress dyan ay pare-parehas na equivalent sa yield stress natin. Okay? And so, yun yung tinatawag natin na plastic section. Okay? Yung plastic section, yan yung pinakamalaking moment na kayang maabot ng section mo. Okay? Yung plastic moment na yan.
Okay? Kasi yan nga, pagkatapos niyan, ano mangyayari niyan? Hindi na siya basta nag-gild eh. Hindi siya basta humahaba na lang yun. Dahil nag-gild na yung buong section, yun nga, magkakaroon na ng collapse mechanism, no? Bibigay na siya. Okay, so hindi yan yung sinasabi natin na yielding lang, yung basic yielding na yung, di ba, yung yielding ang nangyari, humahaba lang siya. Hindi ganun, no? Kumbaga, yung todo na nun, no? Yung extreme condition na nun. Okay, sabi dito, kung titingnan natin, di ba, the compressive and tensile stress resultants as are shown, AC yung compression, syempre yung AT yung tension. Okay, so kung titingnan mo dyan, di ba, by summation ng forces, sabi natin, parang RCD lang, di ba? Parang RCD lang, compression equals tension. Ang pinagkaiba lang dito sa RCD mo, di ba, yung dito, yung stress block ng concrete mo, hindi, concrete tuloy, yung stress block nung compression side mo ay hindi rectangle lang, no? In this case, letter T, tama ba? Letter T yung tinatamaan nung compression block mo. Okay? Tapos yung tension block mo, hindi siya isang point lang na nanggagaling sa rebar, tama ba? Alala mo sa RCD mo, di ba point load lang yun? ASFY. Okay? Dito hindi, no? So ganyan pa rin naman kung still area times Fy, no? Pero ang difference is that yun nga, hindi siya point load, no? Distributed load siya. Okay, ngayon, 'di ba? Sabi natin by equilibrium dapat compression na equal to tension. So wala na may ibang forces diyan. So pwede na sabihin na compression equal to tension. Ngayon, 'di ba? Sabi natin yan ay nasa plastic state, no? So ang nangyari noon, 'di ba? Lahat ng part na yan pare-parehas ng stress which is yield stress. Kung makikita mo dito, 'di ba? Yan. So compression equal to tension, ACFY is equal to ATFY. So pwede mag-cancel yung FY. So pwede rin natin sabihin na yung compression area ay laging equal sa tension area. Palagi. Okay? Ngayon, kung palagi silang equal, pwede mo rin sabihin na yung total area ay doble lang ng compression area. Doble lang din siya ng tension area. Pwede mo rin sabihin na ang compression area ay kalahati lang ng overall area. Ganun din sa tension area. Okay, ang tension ay kalahati lang ng total area. Diba? Simple lang, yun lang yung logic nun. Okay? So, pwede mo rin sabihin, di ba, na yung plastic neutral axis, yan yung point or yun yung line na magdi-divide ng compression at tension into two equal parts. Palaging ganun yung case niya. Kahit ano yung shape, no, kapag ka plastic analysis, no, laging yung compression ay equal sa tension. Bakit? Kasi nga, equilibrium, di ba? Pangalawa, ba't sila equal? Yung area, ba't nagiging equal yung area? Kasi nga, lahat ng stresses nila palagi ding equal. Okay? So for shapes that are symmetrical about the axis of bending, the elastic and plastic neutral axis are the same. Bakit? Kasi nga, di ba, yung sa stress distribution, di ba? And so kapag ka symmetrical yan, di ba, yung stress distribution mo kapag elastic, paano ba yun? Ano formula natin pag elastic? FB is equal to my over I, tama ba? Naalala mo yung y? Y is the distance, naalala mo? Kung symmetrical, syempre, yung distance sa top equal sa distance sa baba. Eh kung hindi equal, ano mangyayari? Merong mas malayo, 'di ba? So kung may mas malayo, may mas mataas na stress. So ibig sabihin, hindi magko-coincide 'yun. No, hindi siya magko-coincide doon sa plastic, no? Mangyayari lang 'yon yung coincidence na 'yon, okay, yung magpapantay sila kapag sabi dito, kapag symmetrical. Okay? And so for shapes that are symmetrical, sabi equal daw. Okay, so the plastic moment is the resisting couple formed by two equal and opposite forces. Sabi natin, di ba, ito yung diagram mo, stress diagram. Okay, ano yung nagbibigay ng capacity doon sa section mo? Di ba, sabi natin, meron kang compression, meron kang tension, yan ay flexural member. Di ba, anong nangyari doon sa compression at tension mo? Di ba, sabi natin, sila ay equal and opposite. Di ba, equal and opposite, so ano nangyari? Nagkakaroon ka ng, ang tawag doon? Ang tawag doon? Equal forces, opposite direction, tapos hindi nagmi-meet. 'Di ba? Parallel to each other lang. Anong tawag doon? Couple moment. Okay, couple moment. Okay, so yun yung discuss natin last time. Okay, so ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng couple moment which is equivalent to the moment created by this one. Okay? So paano mo ngayon kukunin yung value ng couple moment? 'Di ba? Madali lang naman 'yan eh. Gawin mo lang, mag-take ka ng moment kahit saan mo gusto. Okay, pwede ka mag-take ng moment dito sa gitna, pwede ka mag-take sa compression side, pwede sa tension side. Alam natin yun na pare-parehas lang yun kahit saan ka mag-take ng moment, iisa lang yung sagot niyan. Pero hassle kasi kapag kukunin mo siya sa gitna. Okay, so mas madali kung dun ka na lang sa isang side. Okay, so pwedeng sa compression side, pwedeng sa tension side.
Okay, so gagawin mo halimbawa, mag-take ka ng moment sa tension side. So ang force mo is yung compression, ang distance is yung A, 'di ba? C times A, yun na yung moment capacity niya. No, yun yung plastic moment natin. Okay? And so ito siya. Okay, so pwedeng FYAC, pwedeng FYAT, parehas lang yan. Okay, times the A. Ngayon, itong AC times A, kapag ka minultiply mo yan, ang tawag natin dyan ay plastic section modulus. Diba? Naalala mo yung elastic section modulus, yung I over Y, naalala mo yon? Sabi natin, elastic section modulus, kung unsymmetrical, dalawa yung value, naalala mo? Okay, na yung value niya ay, kung meron kang dalawang Y, anong pipiliin mo? Yung mas malaki o yung mas maliit? Mas malaki. Bakit mas malaki? Kasi mas malaki yung magiging value ng nasa numerator, denominator siya. Denominator yung S mo. Okay? So, denominator yung S, ano ngayon? 'Di ba? Para lumaki yung stresses, 'di ba? Dapat mas malaki yung Y, 'di ba? So, yung Y na malaki ang gagamitin mo kasi yun yung mas critical, no? Okay? Dito, paano mo naman to gagawin ngayon? Okay, so i-define natin yung A. Okay, ano yung A? Yung A, yung distance nung center nung compression papunta doon sa distance, yung A, yung distance ng center ng compression papunta sa center ng tension. Okay, so yung mga resultant nila. Okay, yung definition natin. Okay, so try natin dito, no, paano natin gagawin to. Okay, so determine daw yung elastic section modulus tsaka yield moment or yung moment that will cause the yielding sa extreme fibers. Okay, second question is the plastic section modulus and the plastic moment. No, the plastic moment is the maximum moment that can be created by this certain section. Okay, ang FY daw natin ay 50 KSI. Paano natin kunin? Okay, so sabi mo, di ba, paano kukunin? Alam mo ba ang moment of inertia ng I? Nung letter I, alam mo yung formula? Alam mo? Anong formula? Over 12 para sa I? Hindi eh. Di ba? Okay. Ano na? Hindi. Moment of inertia. Ibig sabihin yung I na shape. Ano ang moment of inertia ng I na shape? Wala eh. Di ba? Wala. Okay, very good. Wala tayong formula para dito mismo. 'Di ba? Kung wala kang formula para diyan sa specific shape na 'yan, 'di ba? Anong pinakasagot, 'di ba? So babalik ka doon sa pinaka root ng ano natin, 'di ba? Ng ginagawa natin, which is yung mechanics, 'di ba? Sa mechanics, sabi natin para makuha mo yung moment of inertia, which is the resistance ng buong section, 'di ba? Kailangan pagsamasamahin mo yung effect ng mga iba't ibang shape na nandiyan. Okay? Madali lang yan kasi rectangle lang yan, di ba? Sabi natin, BH cube over 12, ganun lang. Ngayon, ang problema, di ba? Yung BH cube over 12 na yun, nandun yun sa centroid nung shape na yun. Okay? Kapag magsosolve tayo ng ganitong mga composite figure, kailangan mo siyang i-analyze doon sa neutral axis nung buong section. Kuha, yung moment of inertia niya doon sa neutral axis. Okay? So in this case, 'di ba? Nasa neutral axis niyan, obviously nasa gitna lang kasi symmetrical lang naman. Okay, so nandito alam na natin 'yan. Okay, kung i-consider mo yung web, 'di ba? BH cube over 12, ang beam mo ay half inch, ang height ay 1 foot, so 12 inches, so BH cube over 12, 'di ba? Ay, joke lang, mali pala tinuturo. Sorry. Kasi yun, ito pala, ito. Okay? So, 0.5 times 12 cube over 12. Okay, ngayon ang tanong, paano mo naman i-consider to? Ganun din, BH cube over 12 din. Ang problema dito, yung masosolve mong BH cube over 12, nandito sa center niya. Okay? Hindi yan yung kailangan mo. Ang kailangan mo is yung effect niya kapag nandito yung bending. So, anong gagawin mo? Ita-transfer mo pa siya. Okay? So, meron ka nung tinatawag na second moment of inertia. Okay? So, BH cube over 12 plus yung AD squared. Diba? So, simple lang. Anong area nito? 8 times 1. Distance nung center niya papunta sa neutral axis. Diba? Sabi, 6 ito. Tapos, height niya ay 1. So, magdadagdag ka ng kalahati. Kasi nasa gitna nun. Diba? Kalahati lang ng height yung i-add mo. Okay, so 6 plus 0.5. Okay, huwag kakalimutan yung squared. Okay, madalas dito nalilimutan, no? Yan, AD lang nagagawa. Okay, so makuha mo 749.333. Okay, so para makuha yung SX,
Okay, para makuha yung SX, basically ano lang yan, di ba? IX over Y max. Okay? In this case, yung Y ay symmetrical lang, di ba? Taas baba, parehas lang, so wala kang problema. Paano kung halimbawa tinanggal to? Okay, kung tinanggal to, saan mas malapit ang neutral axis? Sa taas o sa baba? Bakit sa taas? Kasi mas malaking area doon, 'di ba? Sabi natin kung papasimplihin mo yung definition ng centroid, basically sinasabi mo lang doon nasaan yung average ng mga area na to. Kung mas maraming area sa taas, then mas malapit doon yung centroid. Ganun lang naman yung idea doon, 'di ba? So ngayon, kung mas marami yung area sa taas, edi anong mas malayo ngayon sa neutral axis, yung baba o yung taas? Siyempre yung baba, yun yung gagamitin mo sa Y. Okay? Yung mas critical, yung mas malayo, yun yung gagamitin sa calculation. Okay, in this case, parehas lang. So, 7. So, yan na. So, 107.047. Okay, so para makuha mo yung, ano niya, yung, sabi, yield moment or yung moment that will cause yielding dun sa extreme fibers. Ano daw formula natin? Stress is equal to my over I. Okay, yung y dito, ibang y to, no? Subscript y yan. Okay, para masabi na stress yielding, moment yielding. Okay, hindi yan yung y na distance. Okay, nagamit na natin yung y distance dito. Okay, ang denominator natin is SX, which is yung SX ay IX over Y max, di ba? Ito ay I over Y na. Nakuha nyo? So, ano lang, kumbaga, nire-write lang natin. Okay? And so, by algebraic manipulation, makukuha natin that the moment is, ano lang, stress times the elastic section modulus. Okay? So, simple lang, makuha mo to. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Kailangan mo ng 446 kip feet na moment para mag-yield yung extreme fibers niya. Okay? Yun lang. Ngayon, ano naman kung plastic? Okay, para makuha mo naman yung sa plastic, sabi, kailangan mo ng plastic section modulus. Paano mo kunin yon? Sabi, the plastic section modulus is yung area ng compression or yung area ng tension times the distance nung center nung dalawang yon. Okay? So, ang tanong, nasaan yung center nun? Sabi natin, di ba, kung meron kang I, hindi mo alam kung nasaan yung joke lang, alam mo pala, nasa gitna, di ba? Pero ang kailangan mo ay yung distance ng center ng compression na sabi mo, ang center ng compression somewhere dito, di ba? Yung center ng tension somewhere dito. Tama? Ito yung kailangan mong A. Okay? Yung A na yan, pwede natin siguro gawin natin, analyze muna natin yung taas. Okay? Yung A ay equal sa 2y bar. Okay lang? Pwede ganyan, di ba? Okay, ang tanong, nasaan ang centroid ng compression side? Ngayon, ang tanong muna, lagi bang nasa taas ang compression? Hindi. Kailan siya nagiging nasa baba? Pag? Depende sa bending. Very good. Depende sa moment, no? Depende sa moment. Okay? Hindi palaging taas ang compression. Nagkakaroon ng compression sa taas kapag positive ang moment. Kapag cantilever, negative moment, nasa baba ang compression. Okay? Nagkakataon lang na laging ganito kasi yung sample problem natin, which is simply supported na may maximum moment sa gitna. Diba? Pero hindi palagi. No? Yun lang ina-emphasize natin. No? Kasi baka lagi ka masanay na compression yung taas. No? Madalas pero hindi palagi. Okay? Ayan. So ngayon, kunin natin daw yung center ng letter T na yan. Okay. Para mo makuha yun, sabi, alam mo ba kung paano kunin yung center nito? May formula ka bang derive? Di ba? Wala. Oh, wala naman sa gitna yan, di ba? Wala saktong nasa gitna. Siyempre, centroid niya eh. Pero hindi siya yung gitnang hati ilang divide by 2. Okay? Nasa gitna siya, ang gitna nila is yung average area. Paano yun? Varinius. Okay, paano mo gagawin? Okay, so area nito times distance. Okay, tas area nito times distance over the total area. Simple lang. Okay? So dito makita mo, okay, so tingnan natin muna yung flange. Okay, 8 times 1. Distance is 6 plus 0.5. And 6 plus 0.5. Tapos yung web, ang height ay 6, ang width ay 0.5. So 0.5 times 6 times distance na 3 kasi kalahati nung 6. Tama? Simple lang, di ba? Over area, di ba? Area is 8 times 1 plus 0.5 times 6. Simple lang, 5.545. Okay? So yan yung isang y bar. Sabi mo, symmetrical lang. So i-times to mo na lang. Yun na yung A. Okay, yung A mo ay 11.091. Sabi natin, yung Z ay, compression area times A o kaya tension area times A. Pero sabi din natin, alam mo na yung compression area ay palaging kalahati. Tama ba?
discuss natin. Kapag plastic analysis, compression area ay laging kalahati, ang tension area ay laging kalahati. Okay, so kunin mo na lang yung total. Pag ginawa mo yung total yan, 22 yan. Okay, divide mo ng 2, di ba? Yun yung kalahati, no? So yun yung compression area mo. Okay, the plastic section modulus is 122 inches cube. Okay, ngayon, paano mo naman kunin yung plastic moment? Ganun din, di ba? Kung paano mo kinuha yung yield moment, di ba? FYSX, dito ano nga lang, naka-Z ka lang. FYZ ka lang. Okay, so simpleng-simple. So 508. So ano ibig sabihin nito? Okay, kung hindi siya mag-fail by other means, ano ibig sabihin? Kung wala siyang premature failure, okay, so mag-fail siya by plastic hinge. Magkakaroon ka ng collapse mechanism sa gitna, mababali yung beam mo. Okay, ang itsura niya kapag nag-fail siya, di ba ang mangyari? Di ba? Ito, kaganan yan. Okay, magkakaroon ng hinge sa gitna. Okay, yun yung pinakamagandang case. Okay, pinakamagandang case kasi yun yung pinakamalaking pwede niya maabot. Okay, ang problema, di ba, in some cases, nagkakaroon siya ng buckling. Alam niyo yun, di ba? Sabi natin, ang compression area, nagkakaroon ng buckling. Ganun din ang ganun din ang mga compression area tuloy. Compression members, nagbabuckle. Ganun din ang tension members. Tension members tuloy. Flexural members. Okay. Bakit nagkakaroon ng buckling sa flexural members? Saan ba nagkakaroon ng buckling? Sa tension or sa compression? Sa compression, very good, no? Sa compression, nagkakaroon ng buckling. Eh, bakit sa flexure, nagbabuckle din? Kasi, may compression din, very good, no? Meron ding compression ang flexure. Di ba? Ang compression ay combined flexure tsaka tension. Flexure. Ulit. Ang flexure ay combined compression and tension. Di ba? Compression taas, tension sa baba, kung gravity loads. Okay? Sabi dito, kung magiging stable siya, sabi kung magiging stable siya, hindi siya magkakaroon ng buckling, okay, ang mangyari hanggang sa full plastic condition, yung capacity natin na equal sa plastic moment, nominal moment na equal sa plastic moment. Okay, ngayon ang problema, kung hindi niya kayang i-retain yung sarili niya, okay, ibig sabihin, magkakaroon ka ng instability, kaya ibig sabihin, edi magpe-fail siya by other means. Anong way yun? Yun yung sinasabi dito na magkakaroon ka ng buckling. Okay? Pero hindi siya basta buckling. Bakit? Kasi, di ba yung compression, naalala mo, kapag axial, ang nangyari, nagbe-bend siya, di ba? Nagbabuckle di ba? Nagbe-bend by axial loads. Di ba? So, buckling tawag yan. Okay, ngayon, ang problema, nagbabuckle siya, pero isang side lang. Di ba? Bakit isang side lang? Kasi isang side lang yung compression, di ba? Yung kabila kasi tension. Di ba? So, ano nangyari? Okay, tingnan mo dito, di ba? So, ito yung beam mo. Okay, pipihitin ko siya pa ganun. Okay, tingnan niyo maging behavior. Okay, ano nangyari? Nagbabakan siya, di ba? Di ba? Nababali siya eh. Nababali siya, pero hindi siya yung ganun, di ba? Paano itsura niya? Bukod sa nagmo-move siya pa left, pumipihit siya pa ganun. Okay? Eh, makita mo. Di ba? Yun yung sinasabi dito. Ayan yun, no? Okay? Ang tawag dyan ay lateral torsional buckling. Okay, bakit lateral torsional buckling? Kasi nagmo-move siya laterally, bukod doon, nagto-torsion pa siya. Di ba? Lateral torsional. So, kung try mo, ayan, so yan yung itsura niya, no? And so when the beam bends, sabi, the compression region is analogous to a column. Kung analogous siya sa column, nagbe-bend siya, nagbabuckle siya. Okay? In a manner similar to a column, it will buckle if the member is slender enough. Okay? Ngayon, ang problema, di ba, unlike a column, di ba, yung column kasi compression section, di ba, yung buo, lahat yun compression. Okay? Pero ang beam kasi sabi, nare-restrain siya nung tension portion. Okay? Itong part na to, hindi nagbabuckle, itong top nagbabuckle. Okay? So, dahil sa combined effect nun, ang nangyayari, di ba? Hindi sila nagkakasundo, nagtitwist siya ngayon, nagkakaroon ng twisting. Okay, so anong nangyari? Bukod sa nagkakaroon ka ng outward deflection, nagkakaroon ka pa ng twisting. Kaya ang tawag sa kanya is lateral torsional buckling. Nagbabuckle siya patagilid at papihit, no? Nagtitwist siya. Okay, so lateral torsional buckling can be prevented by bracing the beam against twisting at sufficiently close intervals. Paano daw? So halimbawa, ito yung beam mo, ang gagawin, susuportahan natin yung mga compression region niya. Which is, kung gravity yung loading, di ba, may nakapatong sa kanya, ang compression region ay yung mga
top flange. Okay, so sinusuportahan natin yung top flange niya. Okay? Pero again, hindi lang palaging top flange, 'di ba? There are cases na nagbabaliktad yung moment kapag lateral ano siya, 'di ba? Pag lateral nagre-resist ng lateral forces, 'di ba? Kapag part siya ng moment frame, 'di ba? So there are cases na pati yung support tuloy, yung flange sa baba, binibrace din natin. Bakit? Kasi sabi natin, 'di ba, nagkakaroon ng negative moment sa support, 'di ba? Kapag ka moment frame. So pwedeng magganon yan eh, 'di ba? So, pwedeng yung baba naman. Okay, pero commonly, nakikita natin yung taas. Okay, commonly. Okay, and so this can be accomplished with either of two types of stability bracing, no? So, lateral bracing illustrated schematically in figure B. Ito yun. Okay, letter B, so meron kang support daw sa flange, no? Kakabitan mo yan, basta may didikit ka dyan something, no? Para hindi siya mag-move patagilid. Paano yun? Pwede nga gagawin mo, halimbawa, yung beam mo, ipapakain mo doon sa sa buhos. Di ba minsan ganun, composite, pinapakain nila. Okay, so pwedeng ganun. O kaya pwedeng gagawin, di ba, meron kang flange, tapos papatungan mo siya ngayon ng nung composite deck, yung metal deck na may concrete, di ba? Tapos lalagyan mo yun ng pako, di ba? Yung yung shear studs. Okay, ito. Yung sinasabi natin, no? Ito mga to, nakakabit yan doon sa taas ng ng beam mo. Ayan, no? Okay, so ito yung mga nagiging kung nakapako yan dyan, edi ang mangyari, hindi na yan mag-move patagilid kasi, di ba, sinusuportahan siya nung pinaka-floor slab, nung slab mo, di ba? And so, suporta siya. And so, shear studs, no? And so, yan yung co-connect nung floor mo doon sa sa tawag dito sa beam mo. Okay, so nag-act as one sila dahil sa mga shear studs na yan. Okay, tawag yan ay short connection. Okay, so sabi, yun na. Ano pa, bukod sa pag-brace daw ng flange mo sa compression side, ano pang pwede mong gawin? Pwede kang maglagay ng mga ganito. Okay, mga torsional bracing, no? And so ang torsional bracing mo, pwede siyang cross frame or diaphragm. Okay, lateral bracing which prevents lateral translation should be applied as close to the compression flange as possible. Okay, torsional bracing naman, ang nangyayari dito, dahil meron kang diaphragm dito, di ba? Siyempre, hindi na siya pwedeng umikot. Di ba? Kasi may nakagano sa kanya eh. Di ba? So, hindi siya makakapihit. Di ba? So, ganyan. So, pwedeng in the form of diaphragm, so pwedeng plate, o kaya pwede rin cross frame, no, katulad nito. Okay, meron siyang frame, taas, baba. So, ang nangyayari, hindi ito makakaikot ngayon. So, walang lateral torsional buckling. I mean, pwede pa rin, di ba, dito sa space na to. Okay, pero depende yun sa mako-compute natin kung papasok siya doon sa limit. Okay, meron tayong mga length limit diyan, no? Okay, so torsional bracing prevents twist directly, no? It can either be nodal or continuous and can take in the form of either cross frames or diaphragms. Okay, stability. Okay, whether the beam can sustain a moment large enough to bring it to fully plastic condition also depends on whether the cross-sectional integrity is maintained. Okay, katulad ng columns, 'di ba? Ang beams meron ding local stability. Okay, katulad ng column na pwedeng mag-fail by local buckling sa flange or sa web, 'di ba? Ganun din ang beams. Okay? Sabi dito, this type of buckling can either be compression flange buckling, okay? Called flange local buckling, kumbaga yung flange lang ang magbabuckle, o kaya pwede rin na yung web lang yung magbabuckle. Okay, so ang tanong, kailan mo malalaman kung magbabuckle siya? So, nakadepende yan sa classification. Okay, anong mga classification meron? Meron kang compact, non-compact, tsaka slender. Okay, sabi dito, meron ka lang gagamitin na width to thickness ratio, tapos may mga limits yung mga yon. Okay, titingnan mo kung less than the first limit, kung less dun sa pinakamababang limit, compact, kung nasa pagitan, non-compact, kung lumagpas dun sa pangalawang limit, slender. Okay, simple lang, di ba? So, may dalawang limit, tingnan mo lang kung saan siya papasok sa tatlo. Okay, so ayan, mas mababa sa, kung i-graph mo yung ganito lang yan, no? Okay, ito yung lambda P. Okay, lambda P. Ito yung lambda R. Okay, pag dito, compact, dito, non-compact, dito, slender. Simple lang, di ba? Madaling intindihin. Ganun lang. Sobrang dali lang.
Okay? Ang hindi madali yung pagsaulo ng mga numbers. Diba? So, familiarize nyo na lang. Wala tayong magagawa dyan. Okay, ngayon, sabi, a beam can fail. Paano daw siya pwede mag-fail? By reaching the plastic moment kung supported siya. Kung hindi naman siya fully supported, pwede rin siya mag-fail by lateral torsional buckling. Okay, kung meron siyang non-compact na part, pwede rin siya mag-fail sa flange local buckling, pwede rin sa web local buckling. Okay, kung sabi dito, the maximum bending stress is less than the proportional limit, di ba sabi natin yung graph, naalala mo yung graph? Sabi, ito yung graph, di ba? Ito yung proportional limit, tapos magaganan na. Kung hindi siya aabot sa proportional limit, magfe-fail siya before the proportional limit, anong tawag sa region na to? Elastic. Naalala nyo, elastic. So, anong tawag sa mode of failure kung mag-fail siya sa elastic region? Elastic, di ba? Elastic, lateral, torsional, buckling. Okay? Kung hindi naman, edi kalalagpasan niya, inelastic ang tawag doon. Okay, so paano natin daw gagawin? Paano natin solve? Sabi, with categorize, compact, non-compact, or slender. Pag na-identify mo na, okay, so determine natin yung capacity based sa lateral support. Okay, so kapag, eto na, paano mo daw malaman yung capacity niya? Okay, depende sa limits. Okay, LR tuloy, LP, LR. Okay, depende sa kung saang condition papasok, mag-iiba ang formula. Okay, kapag mas mababa sa LP, ibig sabihin, malalapit ang support. Kung malalapit ang support, mababa ang chance na mag-buckle. Walang lateral torsional buckling. So, ang capacity mo ay yung pinakamalaki. Kasi walang tawag dito, walang premature failure, di ba? So ano 'yon? Di ba? Plastic moment ang capacity mo. Ngayon, pag nalagpasan mo yung limit na yung lower limit, yung LP, okay? Kasi pag nalagpasan mo yan, ano na yan, di ba? Ibig sabihin, hindi mo na maabot yung plastic, no? Pwede mo isipin na yung LP is the limit for the plastic, no? Kapag nalagpasan mo yung LP, hindi na siya magpa-plastic moment, di ba? So ibig sabihin, hindi niya maabot yung pinakamataas, no? So yun yun. Okay? And so, kapag ka nalagpasan mo yung LP, magkakaroon ka na ng LTB. Pero kung hindi siya nalagpas sa LR, ang mangyayari, yung type nun ay inelastic. Okay? Pag nalagpasan mo yung upper limit, yung isang limit, yung LR, yung mas malaking limit, okay? Dun ka na sa elastic, yung mas mababa. Okay? Paano mo ngayon kukunin yung capacity? Sabi, kung papasok ka doon sa elastic LTB, ito daw ang formula. Okay? Stress times the SX. Diba? Tanda mo, galing lang yan sa stress is equal to MY over I. Diba? Which is equal lang sa M over S. Kapag in-algebraic manipulation mo yan, ang mangyari, diba? M is equal to, ano siya? Fs. Okay? Fs. Okay, kaya nakaganyan siya. Kuha? Okay, yun lang. Ang tanong, ano yung stress? Ito yung stress. No? So, wala na tayong magagawa dyan. Okay, so ganyan na talaga yan. Okay? So, ang pwede mo na lang gawin is gawa ng paraan kung paano mo mapasimple yung mga formula. Okay? And so, CB pi squared E over the L over R. So, yung familiar ka dun Ano yung L over R? Slenderness ratio. Pero ngayon, nakalagay lang dito RTX. Bakit? Kasi ano siya flexure. So, meron kang parang konting modification. No? Kasi hindi siya compression member no? Hindi siya yung basta R is equal to square root of pi over A. No, dahil bending ang mode of failure niya, so medyo may pagbabago lang do sa formula. Okay, so ito yung formula ng RTS is, sabi dito, RTS squared is equal to the square root of I CW over SX, no. IY is the weak, no, yung weak axis, the moment of inertia. CW is the coefficient of warping. SX is the section modulus. Okay, H naught is D minus TF, so plug in mo na lang yan. Okay, so basically yan lang yan. Okay, ngayon yung CB, ano yung CB? Yan yung nag-a-account ng mga itsura ng stress tuloy ng moment diagram natin. Okay, nagbabago yung value ng CB depende sa moments, no, internal moments na ina-account natin. Okay? And so paano mo gawin? Okay, madali lang yan, mukha lang magulo pero pwede mo kasing padaliin. Okay, paano mo papadaliin? Hindi gumawa ka ng mga pattern. Okay? Gumawa ng pattern or kaya hanapan mo ng ng mga bagay na kaya mong i-recognize. Okay, dito ang napansin ko dito is that ano lang siya, madali lang siya paano madali? Ano lang siya, weighted average lang. Tandaming weighted average. 'Di ba? Parang 'di ba, nag-average ka lang, 'di ba? Pero may tina-times ka, 'di ba?
tingnan mo to. May pattern siya 343, di ba? 343 tas 2.5. Kapag pinagkuha mo yung sum yan, anong total nun? 12.5. Kaya para ka lang nag-weighted average, di ba? Tina-times mo, tapos average ito, di ba? Nakuha nyo, pina-plus tapos over the total. Ang pinakaiba niya lang, naka-reciprocal. Yung total mo na sa ilalim. No? Tapos, may madali na yung pattern, di ba? Mmax, ABC. Di ba? Madali lang. Okay. So, tandaan mo na lang yung pattern, di ba? 343, tapos alam mong 12.5 to. So, anong matitira dito? Hindi 2.5. Di ba? Pwedeng? Palaging 1 na lang, hindi. Madali lang yan eh. Okay, paano madali? Di ba ano yung ABC? Sabi, yung ABC ay yung mga moments sa quarter points. Okay, so 1/4, 1/2, tsaka 3/4 sa point. Kaya mong kunin yun, di ba? Pag hindi, magano ka na, ano? Mahaba. Mga 1 hour. Kaya ba namin ito? Kaya yan. Okay. Sa assignment niyo. Okay. Sabi, okay, paano mo daw kunin yung yung capacity? Sabi dito, if the moment when the lateral torsional buckling occurs is greater than the moment corresponding to the first yield, the strength is based on inelastic behavior, no? The moment corresponding to the first yield is, sabi, ano daw yung moment? Sabi, FYSX. Tandaan nyo? Di ba yung yield moment, kanina pinakita natin? Pero nakita mo ngayon, meron ng additional number, meron ng 0.7. Para sa inyo, 0.7. Okay, yung 0.7, sabi ay nilagay to account for the effect of the residual stress. Okay, ano yung residual stress? Kapag yung section mo ay ni-roll, di ba, hot rolled yan. So, mainit, tapos tuhulmahin ng mga rollers, di ba? Tapos papalamigin. Okay, ano nangyari? Siyempre, magkakaiba ng rate of cooling yan. Yung mga outer part, di ba, mas exposed sa hangin, mas maunang lumalamig kaysa doon sa nasa loob. Okay? Dahil sa hindi pantay na rate of cooling ang nangyari, bago pa man yan gumagamit, sa loob niyan, nai-stress na yan because of the thermal, yung sa thermal expansion. Naalala nyo? Yung mga thermal stresses because of the expansion and contraction, because of the differences ng mga, ng mga temperature sa loob. Naalala nyo? Diba? Sa mech mo, diba, yung kapag humahaba ang nangyayari, kapag umiinit, hahaba dapat siya. Pero dahil restrained siya, di ba? Anong nangyari? Nagkakaroon ka ng compression, naalala mo? Pero kapag malamig naman, di ba? Dapat magko-contract siya, pero dahil restrained siya, ang nangyari, nagkakaroon ka ng tension stresses. Di ba? So, ganun din yung nangyayari sa loob ng beam mo habang pinapalamig siya, no? Dahil magkakaiba yung, yung init, di ba? Habang nagko-cool siya, magkaiba yung rate of cooling, no? Meron kang mga stresses na bago mo pa man lagyan ng loading yan, stressed na siya. Okay? Yung residual stresses. Okay, so the boundary between the elastic and inelastic behavior will be for an unbraced length of LR. Okay, ito yung pangalawang limit. Kanina meron kang LP, ngayon meron ka ng LR. Okay, so LR is given by this formula. Sabi mo, ito na yung madali eh. Di ba? Paano mo gagawin yan? Sabi natin, di ba? Siyempre, magaling ka, di walang walang index card yan, di ba? Hindi pwede yun. Ha? Yun lang. Basta walang formula, 'di ba? So ako to eh. Joke lang. So gagawa mo ng paraan. Okay, pero sabi natin, okay, magagawa mo ng paraan eh, 'di ba? Mahirap talaga siya kung sasauluhin mo letter per letter. Okay? Pero kapag mahirap ang formula, sabi natin hanapan mo ng pattern. Okay, ano yung pattern? Sabi mo may mga magkakamukha diyan eh. 'Di ba? Sabi mo ito, 'di ba ito? 'Di ba ito din 'yan? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba ito? 'Di ba ito din 'yan? Pero reciprocal. So kung i-rewrite mo yan, ano na yan? 1.95 RTS times B squared of A plus squared of A squared plus 1 over B squared. Mahirap pa ba siya? Hindi na. Oh. Kaya mo nang i-breakdown yun, di ba? Ilang variables na lang yan. Apat dalawa na lang yan. Di ba? Wala.
Ha? Going yung evaluation. Ha? Going pa ng evaluation. Ongoing na ba? Ako to eh. Balik ang CV sa tao. Pag di mo daw pinigay, baka daw magkabagyo sa isa. Okay lang. Online. Ha? Ano daw bagyo sa Okay lang. Okay, as with columns in elastic buckling, of beams is more complicated than elastic buckling. So empirical formulas are often used. Okay, sabi dito, okay, ito daw ang formula natin for the inelastic buckling. Okay, sabi natin, mahirap ba siya? Kala mo lang mahirap, pero madali lang yan. Okay, bakit? Kasi alam mo na siya ay nanggaling lang dito sa graph na ito. Ano papansin mo sa graph na yan? Ano itsura niya? Straight line. So kung straight line siya, ibig sabihin, sabi mo, ano lang yan, di ba? Interpolation. Okay, so ito yung, sabi natin, ito yung LP, ito yung LR. Okay, ang capacity dito is MP, dito ay MR, pero yung MR ay 0.7 FYSX. Ang hinahanap mo is yung capacity somewhere dito, which is equivalent sa LP. Interpolation lang yan, di ba? Paano mo siya gagawin? Sabi mo, pwedeng gawin mo MN, di ba? Pero negative slope kasi yun eh. MN minus MP over LB minus LP. Di ba? Equal sa MR 0.7 FYSX. Di ba? Minus MP over LR minus LP. So pag algebraic manipulation mo yan, ano bang form dito? Palabasin natin. Okay. LB. Ay, mangyayari dito, okay, 0.7 FYSX minus MT times ito, di ba? Parehin ko na to. So LB minus LP over LR minus LP, okay, is equal to, ay, mangyayari ay MT minus MN. Di ba? Negative slope kasi kaya nilagyan natin na negative dyan, no? Tapos, kapag nilipat mo sa kabila, negative MN is equal to negative MP, di ba? Plus, itong part na ito, which is 0.7 FYSX minus MP times LB minus LP over LR. Okay, tapos, para maging positive to, multiply mo lang both sides by negative. Kurain ko na lang, no? Ito magiging negative. So, kung negative to, di ba, negative 0.7, di ba, minus MT, di ba, pwede mo rin substitute yan? Tama. Pag na lang. Teka lang. Wait. Pwede na yata yung ganito eh. Ito. Kaya nga eh. Pag na natin. Kaya hindi. Sir, kuhan ko kang ganito. Hindi ako nalito. Mali ako. Kamukhaan eh. Kasi ito dapat naka-negative din kasi ni-negative ko to kanina. Sorry. So tama na yung kanina. Naka-negative lang dito dapat. No?
So, negative mn minus mt. Tapos, yun na. Ito na, tama na yan. No? I-algebra mo na lang yan. Nakaganyan lang. So, lipat-lipat mo na lang. No? Okay, pwede ko namang hindi ibigay ito, di ba? Na ibig sabihin, pwede namang isubo na lang sa'yo, no? Yan na, gamitin mo na yan, di ba? Parang ano. Okay, gamitin mo. Paano ko gagamitin? Yun lang. Okay. Tinuturo natin yung mga ganito, di ba? Para meron kang ibang idea, di ba? Para hindi yung basta solohin mo lang na, ito kasi yung formula eh. Di ba? Para hindi ka parang, ano, sa ulo lang na hindi mo naman naiintindihan yung mga bagay-bagay. Okay? Para dumali yung buhay mo, okay, gawan mo kasi ng ano, gawan mo siya ng relation dun sa ibang bagay. Okay, gumawa ka ng mga idea, 'di ba, na pwede mong i-relate sa kanya. Hindi yung sa uluhin mo to letter per letter kasi malilimutan mo 'yan. Yeah, pag sa board exam mo, tingin mo matatandaan mo lahat 'yan letter per letter. 'Di ba sa dami ng may encounter mo. Hindi may malilimutan ka diyan. May yung mga formula mo sa JEO, 'di ba? JEO, hydro. 'Di ba napakarami nun? Pero magkakapamilya lang yun eh. Parehas lang yun, puro Q is equal to KIA lang pinanggalingan nun. Di ba? Pero kahit dahil hindi mo inaaral na maigi, akala mo marami. Di ba? Pero ganun, para parehas lang yun eh. Okay? Ang gusto kong sabihin is that sobrang dami ng formula. Okay? Sobrang dami talaga ng formula. Kung sasauluhin mo, di ba? Kung sasauluhin mo lang lahat, and diyan ka mahihirapan. Okay? Kasi ano eh, pinapahirapan mo sarili mo eh. Di ba? Paano mo papadaliin yung buhay mo? E di, aralin mo siya ng tama. Okay? Paano mo aralin ng tama as much as possible? Try mong aralin yung concepts, di ba? Lagyan mo ng mga bagay na related sa kanya katulad nito, di ba? Paano kung nalimutan mo yung formula? Anong gagawin mo? Pag nalimutan mo yung formula, tapos hindi mo alam na ganyan, may magagawa ka pa ba? Wala na. Di ba? Hindi mo alam pa yung galingan niya eh. Paano mo i-derive yun? Nakuha nyo? Okay? Sinishare natin yan, hindi para ano lang, no? Para wala kung ayaw mo, di wag, di ba? Pero at least, sinabi ko sa iyo na meron siya pinanggalingan. Di ba? Kung sa ulo mo, bala ka sa buhay mo, di ba? Okay lang naman. Okay, so hindi ko naman kawalan yun. So basta ako, sinishare ko yung mga discover ko. Kasi ito naman, hindi naman to binigay sa amin dati. Sinubo lang din ako, yan na yung formula, gamitin mo. Wala pa nga summary yan dati sa amin, nung tinuro sa amin yan, kami ang nagano yan, nag-discover na meron pa. Ganito lang pala siya. Yeah, may summary pala yan. Kasi kung nakita mo yung PowerPoint, di ba, ni Sir, PowerPoint din namin yun eh. Alam ko yun. Dito pa nga yun eh. Tingnan natin. Alam ko yun eh. Siyempre pare-pares tayo ng pinanggalingan eh. Di ba? So, dumaan din ako dyan. Okay? Sinishare ko to kasi itong mga to, ito yung mga bagay na hindi namin na-tackle dati. Okay? Kung ayaw mong appreciate, edi bala ka sa buhay mo. Di ba? Basta ako. Okay? Binigay ko sa'yo to. Okay? Sinamarize ko na para sa'yo para hindi ka parang ano dyan, di ba? Na hirap kang makita yung ano ba yung napakadaling solution nito. Di ba? Kasi kung titingnan mo, sobrang dali niya lang. Di ba? Pero kung titingnan mo yung lecture na parte-parte, mahirap. Tama ba? Mahirap eh. Tingnan nga natin. Meron ako nito eh. Yung mga lectures nyo no, sa college, no, itago nyo yun kasi ano eh, magiging reference pa yun. No? Okay. Wala na. Yun lang. Okay. Ito ba yung itsura ng inyo? O di ba yan yun? Panahon ko pa yan eh. Panahon pa nga nila yun. Di ba? Ito mismo yun, di ba? Di ba? Ay, papenda. Ito yung beam share. Anyway. Okay. So bala ka sa buhay mo nung paano mo siya gagawin. No? Basta ako, binigay ko sa yung summary. Pag-aralin mo na lang. Okay? Ngayon, non-compact shapes. Ano yung non-compact shapes?
Okay, non-compact shape, yan ay yung mga, di ba may category siya, compact, non-compact, slender. Okay, kapag siya ay compact, sinasabi nun ay wala siyang chance na magkaroon ng local buckling doon sa certain part na yon. Okay? Dalawang part ang meron sa flange, tuloy sa wide flange, di ba? Meron kang flange, meron kang web. Okay? Pwedeng magkaroon ka na ng local backlink sa flange, pwedeng magkaroon ka ng local backlink sa web. Okay, depende kung saan siya papasok, kung siya ay local or kung local tuloy. Kung siya ay compact or non-compact or slender, no, depende. Okay, sabi dito, a non-compact beam, okay, may fail by lateral torsional buckling. Okay, pero bukod doon, pwede rin siya mag-fail sa flange local buckling or web local buckling, no, depende kung ano yung mga part na naging non-compact. Okay, any of these types of failure can either be in elastic range or inelastic range. Okay, so the strength corresponding to each of these three limit states must be computed and the smallest value will control. Okay, paano mo isosolve yan? Okay, una, identify mo muna magkakaroon ba ng flange local buckling or web local buckling. So titingnan mo muna, okay, titingnan mo sa condition. Pag nalaman mo na meron, ito yung formula. Okay, sabi dito, kapag daw ang flange ay non-compact, ang buckling will be elastic and yung formula ay ito. Familiar yung formula? Familiar. Kasi kamukha lang siya nung pangalawa. Kasi ito din yan eh. Diba? Ngayon, diba, hindi mo siya sasauluhin na bukod kasi alam mong kamukha siya nito. Diba? So, ang gagawin mo na lang, titingnan mo saan sila nagkaiba. Dito lang sila nagkaiba. Diba? Imbis na length, ang gagamitin mo ay yung lambda, which is the width to thickness ratio. Okay? Dahil nakita mo na magkamukha lang sila, diba? Eh, di bawas na yung sa uluhin mo. Kasi kung sa ulo mo yung isa, sa ulo mo na rin to. Di ba? Yung sinasabi natin na pasimplihin mo yung buhay mo, huwag mo sa uluhin na magkakabukod yan. Okay? Magkakaparehas lang yan eh. Di ba? Ito nga ano eh, ito. Di ba ito din yung nando sa mahaba kanina? Di ba ito din yan? Oh. So, ibig sabihin, hanapan mo ng pattern, hanapan mo ng way para mapaikli. O, sabi mo, ito, di ba? Ito din yun, no? Di ba? Eh di konti na lang siya. Di ba ano na lang siya? Pi squared E over the slenderness ratio. Tapos sabi mo, alam mo to, di ba? Sabi mo, Jessica Soho, sabi mo. O, tapos ito din yun. Eh di konti na lang. Tatlo na lang sa uluhin mo, di ba? Ito, tsaka ito. Di ba? Gawa mo ng paraan, huwag mo sa uluhin na letter per letter. Mahirapan ka talaga yan. Ngayon, sabi, okay, ito yung formula kung magkakaroon ng tawag dito ng flange local buckling. Okay, sabi dito, bakit natin hindi pag-uusapan yung web local? Pansin mo walang web local. Okay, bakit? Sabi dito kasi the webs of all hot rolled shapes in the manual are compact. Basta siya ay standard shape, matic compact yung web. Okay? Basta siya ay standard shape, sabi din matic na walang, sabi dito, so, non-compact shapes are subject only to limit states of lateral torsional buckling and flange local buckling. Bakit nga? Kasi nga walang web local buckling. Bakit? Kasi ang web ay laging compact. Nakuha? Okay. Kailan natin ngayon gagamitin yung web local buckling? Okay? Gagamitin mo yon kapag yung section mo ay hindi standard. Katulad noong una sample natin, di ba, yung letter I, na binigay yung dimension pero hindi standard, hindi siya W something by something. 'Di ba? Yun ay built up member. So kapag ka ganun, kailangan mo i-check kung siya ay magiging non-compact yung web niya. Kasi kung ganun, pwede rin siyang mag-web local backlink. Okay, so paano yung procedure? Okay, ito na, sinamarize ko na para sa iyo, no, para hindi ka na magbabasa ng paisa-isa. Okay, paano mo gagawin? Identify mo muna kung compact siya. Kung compact siya, piliin mo lang sa tatlo yung formula, tapos na. Ganun lang kasimple. Okay, ang tanong lang, saan siya papasok? So, meron kang dalawang limit, yung LR tsaka LP. Isosolve mo yung parehas. Iko-compare mo doon kung saang condition siya papasok. Diba? Yung mababang condition, yung LP, kung i-graph mo, sabi natin, ito yung LP, ito yung LR. Diba? LP, LR. Kung nandito ka, mas mababa, anong nangyari doon? Mas maganda. Kasi mas mababa yung unbreak plant niya. 'Di ba? Pag ganon, makukuha niyo yung pinakamataas plastic moment. 'Di ba? Ayun no. Kapag lumagpas siya dito, 'di ba? Magkakaroon ka na ng buckling. Okay? Kapag beam, tawag natin doon ay lateral torsional buckling. Anong type? Inelastic. Okay, yung mas malakas.
Okay, etong part na ito. Ngayon, pag nalagpasan mo pa to, yun na yung pa-curve pababa, di ba? So, ang itsura nun, yun na yung pangatlo. Yung elastic lateral torsional buckling. Ano yung sabihin nun? Nasa elastic zone ka na. Yung pinakamababa na, di ba? Kumbaga, hindi mo na maabot yung part na proportional. Di ba? Ano na yun? Premature failure na yun, di ba? Konti lang yung nagamit mong capacity. Di ba? So, fraction lang siya nung talagang kaya niyang abutin. Okay, tawag doon ay elastic lateral torsional buckling. So premature failure na nangyayari sa elastic region. Okay, ito yung formula para doon. Plug in mo dyan. Okay, sagot. Okay, ngayon, kung non-compact daw, ano mangyayari? Magkakaroon ka lang ng flange local buckling. Bakit walang web local buckling? Kasi laging yung gagawin natin dito ay palaging base sa manual, palaging base sa standard shape, so palagi kang compact web. Okay? Mangyayari ng compact web kapag ka meron kang build up. Okay? So nakalagay dyan. Okay, so kung mas mababa, edi walang flange local. Okay? Kung mas mataas, 'di ba, sa lambda P, edi non-compact. Kapag lumagpas naman siya dito sa lambda R, anong tawag natin doon? Ang tawag doon ay slender. Okay, pero I think meron ditong part na sinabi, no? Hanapin natin. No? A few are non-compact because of the flange width to thickness ratio. Pero sabi, none are slender. Okay, walang standard shape na may slender flange. Palaging hanggang non-compact lang. Okay, kailan nagkakaroon ng slender flange? Kapag built up, pag pag nag-imagine ka lang ng ano mo, no, ng section mo, kapag ikaw lang nag-design. Okay, subukan natin to. Sabi, a 30 feet simply supported beam. Ang section mo ay 16 by 31. Okay, sabi, nagsusupport daw siya ng dead load. Okay, superimpose pa lang daw yun. Ano ibig sabihin nun sa solution mo? Kung superimpose pa lang yung 450, ano magbabago? Ano ibig sabihin ng superimpose? Nakapatong pa lang. Okay, so kung nakapatong pa lang, yun na ba yung total dead load? Hindi pa. Kailangan pa idagdag yung self-weight. Ang self-weight niya ay ano? Anong value? Anong value ng self-weight niya? 31, very good. Nakalagay doon yung pangalawang number, yun yung self-weight in pound per feet. Kuha? Okay. So sabi, and does not include the weight of the beam. So yung idadagdag mo pa. So sabi, 451 plus 31, yun yung total na dead load. Ano yung live load? 550. Ang tanong, adequate daw ba yung moment strength niya? Ano mo gagawin? Identify mo kung anong case. Okay, mas mababa dito, so ibig sabihin compact, so walang flange local buckling. Okay, proceed. Ano mo gagawin? Next, identify mo saan siya papasok. First case, sabi, wala palang case dito. Okay, sabi lang, simply supported na, sabi, continuous lateral support sa compression flange. Kung lahat ng compression flange niya ay may support, edi walang unsupported. Supported lahat eh, di ba? So walang unsupported, so walang unbraced length, walang LB. LB is 0. So matik kahit hindi mo i-compute mas mababa na 'yan. 'Di ba? So walang lateral torsional buckling. Kung walang lateral torsional buckling, anong mode of failure? 'Di ba? Plastic hinge, magkakaroon ng collapse mechanism. So plastic moment lang, simple lang, 'di ba? Okay, so plastic moment, so para makuha mo yung capacity, di ba, LRFD, ASD, multiply mo lang ng 0.9.6. Simple lang, di ba? Sobrang dali lang, di ba? Kung alam mo yung ginagawa. Okay, ngayon, so meron ka ng capacity, compare mo na sa loads. Okay, ano yung load mo? Sabi, simply supported distributed load, so meron kang WL squared over 8, naalala mo? Paano kung meron kang point load sa gitna? Kunyari, point load yung mga numbers dyan. Ano maximum moment? Ano? Ano formula? PL over 4. Paano kung meron ka ng distributed load, meron ka pang point load? Pagpa-plus mo yung moments, di ba? Pagpa-plusin mo yung mga moments sa migrate, hindi yung numbers. Okay? Paano kung wala sa gitna yung point load? Anong formula? Alam mo pa yung formula? Okay? Paano gagawin mo? Shear and moment diagram, okay? Yun yung pinaka-safe sa lahat. Kahit anong mangyari, okay? Kahit anong loading ay ibigay, kaya yung sagutin ng shear and moment diagram. Okay, so yun yung wag yung kakalimutan. Yung mga formula, WL squared over 8, WL squared over 12, 24, over 2.
Pwede mong makalimutan yung mga yan pero wag na wag yung shear and moment diagram kasi nandun nang galing lahat. Okay, yung mga core principles wag niyong kakalimutan. Okay, ang maganda lang dito kung sa ulo mo, di pwede ka dumiretso. Pero kung malimutan mo, okay lang, di ba? Basta marunong ka ng diagram. Okay? So, LRFD, di ba? Load combination, 1.2 dead, 1.6 live. Okay, so, yan, mukha mo. WL squared over 8, mukha mo yung load. Ang load ay mas mababa kaysa sa capacity. So, ibig sabihin, satisfactory siya. Capacity niya kasi is 202.5. For ASD, ang load ay, sabi, 115, mas mababa sa 135. So, adequate pa din siya for ASD. Ngayon, question, meron bang cases na mas mataas si ASD? Or rather, meron bang cases na kay ASD bagsak, kay LRFD pasado, or vice versa? Meron? Yes, depende sa numbers, no? Depende sa combination na ibibigay. Depende sa kung ganong kalaki yung ratio ng dead sa live. Okay? Simple lang. Okay, so ganun lang siya, no? Ngayon, tanong ko sa'yo, di ba, sabi natin, naalala mo sa sa compression members, nung kinakalculate natin yung KL over R, anong gamit mong R? RX or yung RY? RY. Bakit? Kasi mas mahina. Okay, question. Bakit hindi SY? Bakit hindi ZY ang ginamit? Sige, ganun. Sabi natin, mas mahina ang Y. Bakit SX ang gamit dito? Okay, bakit SX? Bakit ZX? Sige, question. Bakit ZX? Bakit hindi ZY? Sabi mo, mas mahina ang ZY eh. Diba? Anyone? Kailangan naintindihan natin bakit yun yung ginagawa natin kasi malilito ka niyan, di ba? Sabi mo, yung compression, minimum. Bakit sa dito, maximum ang ginagamit? Ba't yung mas malaki? Di ba? Lagyan mo ng logic. Lalagyan mo ng logic para hindi ka malilito sa pagpili. Kasi tama ba? Madali lang. Substitute lang eh. Diba? Ang tanong lang, tama ba yung substitute mo? Di ba? Tama ba na Y or tama ba na X? Dito, tama. Siyempre, yun yung answer key eh. Pero, bakit? Bakit ZX? Anyone? May konting ano pa tayo, may 3 minutes pa tayo. Okay, bakit ZX? Ano ang ZX? Ano ang ZX? Plastic section modulus sa saan? Sa x-axis, yung strong axis. Ba't yun yung ginamit? Kasi, mas malaki siya. Ba't nga hindi ZY? Mas mahina ang ZY. Diba? Kasi mas critical lang ZY kung sakali. Tama ba? I-guess yung point ko. Mas critical yung ZY. Bakit hindi ZY yung ginamit? Mas maliit yung makakapit mo sa ZY. Mas maliit na capacity yun. Bakit hindi ZY? Tama ba? May sense ba yung tanong ko? Kasi sa compression, yung minimum bakit dito yung maximum ang ginamit? Tapos, ba't yung mas malaking value ang ginamit? Bakit sa column, mas maliit ang ginagamit? Diba? Kasi sabi natin, ang logic natin sa column, mag-fail siya doon sa mas mahina. Diba? So, ang capacity niya, mag-govern doon yung mahina. Kaya yun yung kinocompute natin, yung weak. Bakit dito yung strong ang gamit? Kasi, ang beam, paano mo siya ginagawa? Paano mo siya ino-orient? Patayo. Pag yan, hiniga mo, madaling mabali yan. Di ba? Tinayo mo di anong resistance niya dito? Yung strong. Okay? Kaya palaging SX. Bakit palaging SX? Kasi tanga ka nun pag ginamit mo yung Y, di ba? Mahina siya dun ba't yun yung gagamitin mo, di ba? Nakuha nyo? Okay. Strong. Strong ang gagamitin pag flexural. Bakit? Kasi kailangan gamitin mo yung malakas na axis. Okay? Kaya SX ang gamit. SX, ZX. Okay? Hindi ZY. Ngayon tanong, magagamit mo ba yung ZY tsaka SY? Possible bang magamit ang ZY tsaka SY? Pag nakahiga. Pag nakahiga, magamit mo yung beam, ay yung pwede. Kung gravity ang pinag-uusapan. Okay? Pero, tanong, meron bang case na yung beam mo ay hinihiga natin? Meron bang ganon? Meron? Galang na kita.
Meron bang case na ganun? Meron. Okay, kailan? Kapag yung beam ay hindi intended mag-carry ng gravity loads. Kapag yung beam halimbawa ilalagay mo sa paligid ng halimbawa din sa gym, 'di ba? Yung may wall doon. Yung wall kapag wala yung mga maliliit na beam doon ang mangyayari, 'di ba? Flat lang yun, manipis lang yun, magbe-bend yun. So ang ginagawa natin, nilalagyan natin yun ng mga maliliit na beam, tawag doon ay ng mga girts. Okay? So yun, nilalagay yan, nakahiga yun. Di ba, papansin mo yung mga channel doon? Hindi ko alam kung channel gamit doon. Pero kung channel man yun, nakahiga siya eh. Okay? Kasi ang bending niyan, di ba, pag ganun. Di ba, pag ganun ang forces, dahil ang nire-resist niya ay hindi naman gravity. Hindi naman siya pinapatungan ng slab eh. Ang nire-resist niya ay yung wind. Nakuha? So possible na magkaroon ng nakahigang beam. Okay? So case to case, no? So depende. So pwede rin pang brace ng mga ano sa halimbawa sa retaining wall, 'di ba? So halimbawa yung ayaw mo mag-bend yung wall mo, edi tatayuan mo yan ng beam na nakaganyan, 'di ba? Or kakabitan mo ng beam na nakahiga, 'di ba? Para ang bending is pag ganun. Okay? Kung saan ang direction ng bending, nandun dapat ang strong axis. Okay? Kasi walang sense yan kung papa-resist mo sa bending yung weak axis niya, 'di ba? So palaging strong. Okay? And so next meeting tutuloy natin yung yung discussion para sa dito sa part na to. Tapos um ang dulo nito hanggang dulo talaga no. So mag-end tayo sa combined axial and bending probably anong week ngayon? Week 7? 7 na ba? 6. Okay. So matatapos tayo ng week 7. Ang exam natin will probably be on week 8. Week 8. Okay, so meron tayo siguro dalawa pang meeting after nito, dalawa or tatlo. Tapos magki-quiz tayo, tapos exam. Okay? So basta tuloy-tuloy lang tayo ng coverage no hangga't may pasok. Okay, lahat ng online canceled na yung online. Okay, hindi tayo mag-online classes no. Kasi wala kayong kwentang kausap. Ha? Joke lang. May mga sumasagot naman. Ha? Hindi. Absent ka nga.